Maayong gabi sa tanan. Welcome sa atong panibahang karong gabi. We praise the Lord for another opportunity He has given us to come together to worship Him and to exalt His name. Kamusta ang atong semana? How was our week? Paspas kayo, no? Parang bago lang Friday na po. Tapos ang nakapag-eat kay bago lang Friday, Monday na po. Paano lang yun ang kinabuhi na to. But if you were to sum up kung sa inyo ang experience sa Ginoo karon nga semana, what would be one word for it? Unsa man yun ang character sa Ginoo nga stand out sa ato karon nga week? Gracious. Amen. Isa pa. Grasya yun sa Ginoo nga magpatatabuntag. At the end of the day na ako tayo kusog. Na pinabili na kusog. So it's by His grace. Napailain, unsa man ang Ginoo sa ato merciful. Yeah. Kung magtanaw ka sa, if you watch the Senate hearings ngayon, the Lord, kanang grabe na mga mong nasod. Kung di pa lang ka merciful, lamit na lang struck down bitaw ang wrath sa Ginoo, iyahang ipairal bitaw. Grabe yun, no? Ang wickedness sa kalibutan karon. Merciful yapon, salamat sa Ginoo. Okay, merciful siya dili lang sa iyang mga kaanakan, pati pa sa mga dautan nga tao. He is giving them chances to turn back to Him. Kaya He is not willing that anyone will perish ng yun, but to come to redemption. Huwag yun ay katuyuan sa Ginoo. So, napag yung paglaon gihapon, hamtang buhi pa ang tao. No? Sa pag yun, Pastor Nem. Strength. Yeah. Kaya this week, nag-module class si Pastor Nem. So, Monday to Friday, pagkatod niya sa ato siya sa DEC, klase siya hantod sa hapon, niya sundo siya sa amoa. So, tiring ni nga week sa amoa. Muli ni gabi inabot kaayo. Karong straight 5 days. So, kusog dyan. No? Tinuod na siya. He is our strength. Good. No? So, lahi-lahi atong experiences, no? Kasi nabian sa Ginoo. Pero ang kamaayo sa iya is fair siya sa tanan. Wala siya pinili sa ato. And we thank the Lord because He is in our midst. Tonight, tuo bataan na. Yan na siya sa atong taliwala as we worship Him. Ingon sa Matthew 18:20, let's read this together. For where 2 or 3 have gathered together in my name, I am there in their midst. That is His promise. And ingon po siya sa John chapter 4 when He talked to the Samaritan woman, ingon siya, yet a time is coming and has now come when true worshippers will worship the Father in spirit and in truth. For they are the kind of worshippers He is seeking. God is spirit and His worshippers must worship Him in spirit and in truth. So, we are assured na we can worship God anywhere, but nahirap po yun when we come together. Okay? Special na siya nga panahon. Promise you sa Ginoo na ayun siya sa atong taliwala when we come together in His name. So tonight, we believe that God is here with us, and let's give Him the worship that He deserves and the adoration that He alone deserves. So let's individually pray. Atong ampuan, atong kaugalingon. Wala mo kabalo sa mga problema nga ato ang ginatubang karon, pero ang Ginoo nakabalo ni Ana. Sa atong pagsugod, ato na siyang halagya sa tubangan sa Ginoo. Acknowledging in faith and confidence that He is a God who will help us carry our burdens. Kung natay mga nahimo nga dili maayo before Him, ato ako na siya ipangay pa sa ilo karon before we come to Him in worship. He requires that we should have clean hands and pure heart, because that is the worship that He desires. If we regard iniquity in our hearts, the Lord will not hear us. So
So atong pangayo at pasaylo atong mga sala. Kung namatay na buhat, or namatay na storya, or masin sa atong mga paghuna-huna, nakasala ta sa Ginoo ato na ipangayo pasaylo karon. And let's desire that God will cleanse us from all unrighteousness because that is His promise for us. And we will walk in freedom and we will worship in freedom because our sins are forgiven. Lord, thank you for giving us this time to worship you, Lord. Thank you, Lord, because despite our busyness this week, you have given us this opportunity to come together as your people to worship you. And as your word has promised, and we claim tonight that you are in our midst. Thank you for hearing our prayers. And thank you, Lord, because we know that you are a God who really desires to have fellowship with us. So we come this afternoon, this evening, to worship you and to acknowledge your greatness in our midst. Let's continue to ask the Holy Spirit to work within us and to work in our midst this evening. And indeed, we are blessed because we came here tonight. Begin to worship.
His work is perfect and all His ways are just. A God of faithfulness and without injustice, good and upright is He. Ascribe greatness to our God, the rock. His work is perfect, and all His ways are just. Ascribe greatness to our God, the rock. His work is perfect, and all His ways are just. A God of faithfulness. A God of faithfulness, without injustice, good and upright is He. A God of faithfulness, without injustice, good and upright is He. Let's sing it again. Ascribe greatness to our God, the rock. His work is perfect, and all His ways are just. Ascribe greatness to our God, the rock. His work is perfect, and all His ways are just. A God of faithfulness, without injustice, good and upright is He. A God of faithfulness, without injustice, good and upright is He. Good and upright is He. Good and upright is He. Individually, let's utter our words of thanksgiving to our Lord. Indeed, He is good and upright. He's a God of justice and He's a God of mercy and without injustice. He's our friend who sticks closer than a brother. He's our faithful God, our good God. And His goodness always follows us. His faithfulness is always fresh every morning. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that
are so good to each one of us. And we know that our praises have reached your throne of grace. And Lord, we thank you because we know that you are pleased with our worship, with the songs that we have sung to you, Lord, because we know what's in our hearts. And we dedicate this time to you, Lord. Tabangin kami sa mong pagmamina sa iyong pulong, imo aming ablihan, amo ang kasing-kasing, among igdudungog, aron nadawat na mo imong pulong, ma-apply na mo sa among sa kakinuwi. Ubani ang imong mensahero, hide him behind the cross so that it's only your words that will be heard and none of him, Lord, will be seen. Anything that does not belong to you, Lord, we pray na imong tangtangon, Lord. We dedicate this time to you in the name of Jesus, our Savior, our Lord, our Master. Amen. You may be seated. Ito ang ihatag ang panahon sa pulong sa inyo. Pagkaman. Skill ka wano sila pagpastolan. Luy agaw. Salamat regular. Sige, mayang gabi. Ginawa pagka maayang ang atong tanan, pagka bless sa atong tanan karon sa atong pag-aning kini. Unsa ka butang kung mao na gani awayan, pagpatay gyud, madugo gyud, kwarta pa. Yuta. Awayan mo ginani kwarta. Awayan ang mga balay, no? Lahas. Pero sa ako ito ng yuta, bisan magsuon na magpumol. Mayroon ito ang papa sa unang wala pa siya namatay, nabahin na ng yuta. Mahal kayo itong papa. Kami nga akong mga magulang, kay mga magulang sila, sila yung mga yuta, yun. Kasi kami, na. Kami nga, tulong nga lalaki, wala pa may yuta. So, hindi mo sa papa, nato sa sila yung lugar na malit siya dito yuta para sa ano. So, wala pa siya namatay, wala na, basta latanan. Muna nga, minay kawayan. Atong ipadayon sa babala na ito na karoon nga nung akong intro yun na. Atong ipadayon ang atong pag-study sa Book of Joshua niya na kita karoon sa chapter 10. So kining Book of Joshua is about the conquest of Canaan by Joshua and the Israelites. Muna nga kung magbasa, basahon na ito ang Book of Joshua. Naghatag mabasahan nga istorya mahitungod sa Gira. Gira sa mga Israelitas o sa mga tao na nasa Canaan. Mga Canaanites, mga Jebusites, Amorites, o daghan pang klase sa mga tao o tribo. Madugo kayo nga mga Gira kung basahon na ito ang Book of Joshua. Ano man? Kay yuta man nilang giawayan. Patay gyud, madugo gyud. For example, sa chapter 10, atong mabasa diha nga si Joshua ug sa mga Israelitas, they fought against 5 kings. Sa una-una, kining mga 5 kings, ilang planuhan nga i-attack ang Gibeonites. Dumduman niya itong mga Gibeonites na nag-ilag sa mga Israelitas. Wala man ito hinabti sa mga Israelitas. Kaya naghimo man sila kasabutan. Karon ang huna-huna sa ubang mga hari, sa ubang mga kingdom, ang kining mga Gibeonites kanang nakik-alay sa mga Israelitas. Dili ko sila mga Hudiyo, mga Hintil sila. Muna nga nasuko ang ubang mga tao sa Canaan. Ilahang gusto na ilahang i-attack kining mga Gibeonites. Ang himo sa mga Gibeonites, ilahang i-istorya ni kang Joshua. Ilahang report sa kang Joshua. O sa dihangan, ibaluan ni Joshua, na ngayong tabang ang mga Gibeonites,
Kung niya atong babasa ang response ni Joshua. So Joshua marched up from Gilgal with his entire army, including all the best fighting men. The Lord said to Joshua, "Do not be afraid of them. I have given them into your hand. Not one of them will be able to withstand you." Anang saad sa Ginoo. So verse 9, after an all-night march from Gilgal, Joshua took them by surprise. Gisurpresa sila ni Joshua sa mga Israelitas. The Lord threw them into confusion before Israel. So Joshua and the Israelites defeated them completely. Katong mga 5 kings na nagplano nga i-attack ang mga Gibeonites. Ngayon tabang ang mga Gibeonites at hipon Joshua, ihang i-attack ang katong mga kings. The Lord threw them into confusion. So magpusabot na. The Lord threw them into confusion. Kasi wala, kung itanaw dito, kanang ipataranta. Nangataranta sila. Ang mga kaaway ni Joshua sa mga Israelitas, nangataranta. Wala mo po gisulti kung sa ginang gihimo sa Ginoo para magpanik sila, para mataranta sila. Pero nataranta, nagpanik ang mga kalaban ni Joshua. Nakita na ito din yung mga igsuon nga, atong matunan nga, si God kanang involved yun kayo siya ba? Sa pagigira sa mga Israelitas kontra sa mga tao sa Canaan. God was really involved. He was the one who helped Joshua and the Israelites. Dili siya kanang behind the scene. He was the one leading the Israelites. Sa verse 11, as they fled, pagkapindi na sa mga kontra, before Israel and on the road down from Beth Horon to Azekah, notice, no? The Lord hurled large hailstones down on them, and more of them died from the hail than were killed by the swords of the Israelites. Sige mo, the Lord hurled large hailstones. So, saan ang hailstones ganit? Magulang ba o ice? Kung muna ay buhaton sa Ginoo, kinsa may kontra ang kanaog? Diba? The Lord, paulanan sila sa Ginoo. Ice, kanagaling mga magulang ng tao niya dako kaayo, lusok mo doon, dukuha ni mula oy. Buto-buto nito ang sin. So kung yun na si God, dili siya behind the scene, kundi he was the one leading the Israel. Involved kayo sila, kunya diha, ipaulanan sila o hailstones, kung muna yung buhaton si Ginoo sa kontra sa mga Israelitas, kinsa man ang makapili sila? Wala yun. Isa pa. On the day the Lord gave the Amorites over to Israel, Joshua said to the Lord, Joshua said to the Lord in the presence of Israel, "Sun, stand still over Gibeon, and you, moon, over the valley of Aijalon." 13. So the sun stood still, and the moon stopped, till the nation avenged itself on its enemies. As it is written in the book of Joshua, the sun stopped in the middle of the sky and delayed going down about a full day. The sun stood still and the moon stopped. Kung pag-abot sa ulto, wala na siya ni hapon. Para lang makapanayon sila sa pagpakigira. Di ba muli parang ikan buntag, tuto, hangtod yung hapon. Na sunrise, sunset siya. Dinhi, wala ni irog ang adlaw. No? Hasta ang bulan. So klaro tayo mga igsuon nga, ang Ginoo mismo ang nakikira sa kontra sa mga Israelitas.
Una na katong 5 kings. Pindig yun. And aside from that, naapag yung uban ng mga hari, uban ng mga tribo, nga gipildi sa mga Israelitas. In fact, sa last verse sa chapter 12, isip resulta sa pakigira sa mga Israelitas laban sa mga tao sa Kanaan. Atong babasa sa chapter 12, verse 24. In all, 31 kings were defeated. 31 kings were defeated. Now, putana, why did God command the Israelites to destroy the people of Canaan? Ano mo man dito pinakasugo sa Ginoo kang Joshua nga i-destroy ang mga tao sa Canaan? Bisan sa panahon pa ni Moses bitaw, samtang buhi pa si Moises, ang Ginoo nagsugo na daan sa ilaha nga pildihon gid kining mga tao sa Kanaan. Daghan man ni sa klase mga tribo sa Kanaan. Daan nag-ingon ang Ginoo sa panahon pa lang ni Moises. Si Joshua may nagsunod kay Moises, di ba? Sa panahon pa lang ni Moises, daan nagasulti ang Ginoo nga mo na buhaton. Deuteronomy chapter 20 verse 17. Mo nag-ingon sa Ginoo, you must completely destroy the Hittites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites, and Jebusites, just as the Lord your God has commanded you. You must completely destroy these people. What was God's purpose for destroying these people? Sabi tuyo sa Ginoo. Sabi katuyuan niya, nga mo magiging niya ang sugo niya sa kang Moses pa o sa kang Joshua to destroy these people. God's purpose was to punish them for their sins. God's purpose was to punish them. Tugod ta sa Ginoo, sugo sa Ginoo aron silutan sila sa ilahang mga sala. Dili lang nga katungayuta ihatag sa Ginoo sa mga Israelitas, dili lang na siya. Kay mo ko na atong sunod sa tumunahon na tayo nga. Kung gisugo sa Ginoo kay ihatag sa Ginoo tong ngayuta sa mga Israelitas, pero dili lang gayla siya. Ika na ngayuta isaad na ni God sa time pa man ni Abraham. Nagbalik-balik lang sa Ginoo, pero dili na din na siya mo ituyo sa Ginoo. Tuyo to sa Ginoo na i-destroy to ng mga tao, tuyo sa Ginoo in order to punish them for their sins. Kaya before pa sa kang Joshua, nakita na daan sa Ginoo ang nautang mga binuhatan ni mga tawala, mga tao sa Kanaan. Kini mga sites. Kita na daan sa Ginoo ang ilang mga binuhatan. Gamit lang sa Ginoo si Joshua ang mga Israelitas aron silutan ng mga tawala. Sa Leviticus chapter 18 verse 25, because the entire land of Canaan has become defiled. Nahugawan na ba? Tungod sa sala sa mga tao. I am punishing the people who live there. I will cause the land to vomit them out. So, muna siya ang rason nga dapat yun silutan ang mga tao sa Canaan because the entire land has become defiled. Now, kining pag-punish sa Ginoo sa mga tao sa Canaan tells us about the certainty of God's judgment on the wicked. Hindi siya na story, mabasa na ito sa Joshua, particularly gigan chapter 10 hanggang sa chapter 12. Sa diin, isugo si Joshua sa mga Israelitas to destroy the people of Canaan. Kini siya, nag-remind niya sa ato mga igsuon nga sigurado silutan gayon sa Ginoo ang lautan. Munang lesson nga itong makuha din. Dili yun palampason sa Ginoo ang lautan. Maabot yun ang judgment day. Maabot yun ang adlaw sa
paghukom. Na may mga panahon tingali makapangutana ta sa Ginoo, Lord, kano sa pamani mo silutan ni mga dautan? Nga murag libre naman ka Islam mo himo o dili maayo. Anong hangtod karon Lord mga huwag gihapon nakasuhan ni mga tawhana ba naman ako. Pila nakahiring ang nangagi, nagpakoy na galing mga istorya na pa man na sila Lord. Nga wala pa man na sila na preso, dapat na-preso na sila. Diba? Kita natin sa kalimutan. No? Libre na kaayo ang muhimog dautan ang ubang tao. No? Libre na ka Islam muhimo og dili maayo. Libre ra mangdaot og tao. Libre ra maghimo-himo og isyu. Ngano nga di gyud mahurot ang mga drug pusher, mga drug lord. Ngano nga bisag usaha no paningkamot sa atong gobyerno nga kanang mapuo ni mga tawhan pero meron dili magyud. So usaha paningkamot. Pero mga igsoon mo abot ra gyud ang silot sa Ginoo sa dautan. Una na itong assurance. The certainty of God's judgment on the wicked. Di gid malimot ang Ginoo sa daotang binuhatan sa mga tao. Maabot gyud ang panahon sa pagsilot sa daotang binuhatan. Ito bitang mga tao sa Kanaan, na-mention na ito ganina. Actually, kung yung tanaw ng kanang istorya, sa Genesis chapter 15 pa lang, nakita na daan sa Ginoo ang ilang daotang binuhatan. Sa Genesis chapter 15 pa lang. So, kung sa Genesis pa lang, wagi kang Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, ay pa man, Joshua. No? So, sa Genesis pa lang, nakita na daan sa Ginoo ang pagkadautan ng mga tao sa Kanaan. Kinakip track na sa Ginoo. Kung baga sa ito, inalista na. Kung na itong mabasa sa Genesis chapter 15, verse 16. In the fourth generation, your descendants will come back here. For the sin of the Amorites has not yet reached its full measure. So, Ginoo ang nagsulti, anak. Yang isultihan, giingnan si Abraham. Nga, si Abraham, kanang makabaton siya o daghang kaliwat. Pero ang iyang mga kaliwat, ang iyang mga descendants, dihagon, kanang himuon nga slave. Dalhon sa kalugar, daog-daogon, pero after 400 years, mamalik sila sa Kanaan. Nya inigbalik nila sa Kanaan, maupun ang panahon sa diin, silutan si Ginoo ang mga tao sa Kanaan. Tinuod man mo, gikin na sa inahitabo. Prophecy mo na sa Ginoo. Di ba kung tanaw na ito, ang history, ang mga Israelitas, nahimo silang ulipon, asa gani, for 400 years, asa sila na ulipon, sa Egypt. But after 400 years, God delivered them from the hands of the Egyptians. Pinaagi kang Moses. At ang pagkahuman kang Moses, gabit sa Ginoo si Joshua to lead the people sa Kanaan in order to conquer the land. By the time Joshua fought against the people of Canaan, grabe na kaayo ka makasasala ang mga tao. Kumbaga ang ilang sala, kanang tagaliog na ba? Kanang awas na. Kung susukdanan pa, wala na, shoot na tanan. Kung susukdanan pa, wala na. Puno na. Nag-awas-awas na. Sa time ni Abraham, tingali, gasugod pa lang. Sa panahon ni Joseph, kanang dili pa kaayo. Abot sa panahon ni Moses, wala na. Tagaliog na ang sala sa mga tao sa Kanaan. Hasta pag-abot sa panahon ni Joshua, wala. Puno ng taksanan. Panahon na nasilutan sila sa Ginoo. The certainty of God's judgment on the wicked. So pila ka years?
bago sila silutan sa Ginoo ang mga tao sa Kanaan. Dugay-dugay po, di ba? Nga abi nila nga, wala na, nakalimtan na sa Ginoo, nakalimtan na ilang mga sala. Pero wala di ay. Kasi sigurado yun sa mga igsuon, na-agad punishment para sa lautan. Kaya klaro mo gina sa Bible, di ba? Na ikalawa, ang pagsilot sa Ginoo sa mga tao sa Kanaan, sulti ni sa ato that God is long-suffering and patient with sinful man. Di ba? Wala dahil isilutan sa Ginoo ang mga tao sa Kanaan. Tiyaw mo na naghulat pa siya o 400 years. Ay niabot ang punishment sa Genesis chapter 15 bago. Verse 16. 400 years, perting taasa na, di ba? Grabe ang panahon nga gihatag sa Ginoo sa mga tao sa Kanaan nga maghinulsol, magbago. Taas ang panahon nga gihatag sa Ginoo sila para mabiya silang pagkadautan. No? Sulod sila sa Ginoo para pasayloon sila sa Ginoo. Pares po dito sa gihimo sa Ginoo sa mga tao sa Ninive. Gisilutan ba dayon sila sa Ginoo? Diba nakita sa Ginoo ang pagkamakasasala sa mga Ninevites? Isigida ba dayon gisilutan sila sa Ginoo? So nagibuhat sa Ginoo, yan ipadala una si Jonah para walihan sa ang mga tao sa Ninive. Pero sa nagihimo ni Jonah, isipat magkaya ng misyonary. Imbis pa ito siya sa Ninive, ito sa Tarsis. Sa kaysa ang barko, hantod nga, suko ang Ginoo, nagpadala siya ang hangin, hantod nga malunod sila, sa diha, ang diskubrihan nga si Jonah mo hinungdan, nga nung na ibagyo, apit sa malunod, to, naguluntanim siya na itambog na sila. Itambog siya sa, nagulunod na sa story, di ba? Nahuman siya itambog, itukob siya sa dako nga iho, yung sila iho o balina. Wala po din ng Bible, ang iho sa Bible dako nga isda. Tapos after 3 days, yun sa man siya. Niluwa. Itapangan siguro ang mga magkalami. Ilami, Jonah. Disobedient ka sa Ginoo, wag kalami. So wala tayo ni tuman si Jonah. Pero padayon gyapon ang paghatag sa Ginoo o chance sa mga Ninevites na mag-repent. Kuna nga, padayon gyapon si Jonah. Kaya gina na po niya si Jonah nga adto lagi sa Ninive. Ano ba? O kita pa to si kayo. Anak ka niya. Pero tungod kay gracious pa ang Ginoo. Tagaan gid niya o higayon ang tao nga maghinulsol. So ato si Jonah sa Ninive. Maghinulsol ba ang mga Ninevites? Yes. O wala sila nahiagom sa silot sa Ginoo. Pero ang mga Canaanites naghinulsol ba sila? Wala. Pinakatuig ang gihatag sa Ginoo aron sila mag-repent 400 years. Pero nagpadayon sila sa ilang nautang binuhatan. Hangtod ni abot sa punto ang kinahanglan ninyo sila silutan. Ano makita na ito mga igsoon kung ang tao bitaw magpadayon o disobey sa Ginoo. Padayon o disobey. Yan dawaton si Kristo bilang Ginoo panluwas. Parehas ganito tingali ng mga tao sa Canaanites. Di ba makasasala ba yung katanan? Makasasala tasalan. Klaro kayo nang giingon sa Biblia ng Roma 3:23. Sangit ang tanan nakasala o nakapsan sa himaya sa Diyos. O ang Ginoo nag-warning na dunay umaabot ng judgment. O kining isulti sa Bible. Nagi umaabot nga judgment. Pero sa dili pa maabot ka ng judgment day, ang Ginoo naghatag sa kanato o taas kaayo nga panahon. Dili lang gani second chance. Dili maihap ang mga oportunidad, ang panahon nga gihatag sa Ginoo aron ang tao magrepent kay maluloy siya pasensyoso sa nga Dios.
ginapugnan niya ang adlaw sa paghukom kay gusto niya ang tao malawas. Gani ingon ang pulong sa Ginoo. Nagulat siya na maghinulsol ang mga tao sa ilang mga sala tungod kay dili niya buot nga may mawala. Dili siya gusto na bisan doon ay usa nga impyerno. Una nag-extend niya ang panahon. Hatag siya, taas na higayon panahon aron ang tao magbago, ubalik paduol sa Ginoo. Tungod kay wala pa man yun niabot ang judgment day, meaning ang pasensyoso gid ang atong Ginoo. Hatag yun siya igong panahon. The Bible says that this is the time of God's favor and blessing. Na dapat i-grab this sa tao kini nga panahon. Okay, this is the day of God's favor, the day of salvation. Ayun ang Bible sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2. So kung imo nang nadawat si Jesus bilang Ginoo manluwas, kung hinulsol na ka sa imong mga sala, pulong sa Ginoo klaro kaayo. Ano din yun? Karon ang mga anak kang Kristo Jesus, ato nga, apil mo basa, 1, 2, 3, go. Karon ang mga anak kang Kristo Jesus, dili na silutan sa Diyos. Anda mang Ginoo mo silot, karon kaya lang sa Biblia, sa panahon pa ni Noah. Maunay tema, consistent na theme sa Bible. Kay ang Ginoo may baon siya, yes. Maluloy siya, yes. Pero di na ito kalimtan that He is also a just God. Meaning, andam siya musilot o sala. Anong andam siya musilot? Anong silutan niya ang sala? Tungkol kay balaan siya. Dili niya pwede i-tolerate ang dautan. Kay balaan siya. Pero tungkol kay pasensyoso siya, kahatag siya o igo gyud ng panahon na ang tao paghinulsol, na ang tao paduol sa iyaha. Kung nindot ni nga mga bersikulo nga igsoon nga kahatag sa ato o kasiguraduhan paglaom kung kita atong nadawat si Kristo sa atong kasing-kasing o naghinulsol kita sa atong mga sala mo nag-ingon sa pulong sa Ginoo, ang mga anak kang Kristo dili na silutan sa Dios. Kung wala pa nimo gidawat si Kristo sa imong kinabuhi bilang Ginoo manluwas, kung wala pa nimo hinulsuli ang imong mga sala, unsa man dapat nimo buhaton? Dapat nimo gidawaton si Kristo. Imugid siya nga ang kunon bilang Ginoo manluluwas. Dili yun ta maghulat nga ay na tamag magbago ay nato dawaton si Kristo kung maabot na ang adlaw sa paghukom. Wala na panahon nga maghimo niya anak kay karon man ang chance, ang oportunidad nga gihatag sa Ginoo. Samtang mga buhay pa kita, samtang ano na kita panahon mong himo o desisyon, karon ang adlaw sa kaluwasan atong pa sa Bible. Okay. Kini story sa Joshua chapters 10 to 12, ang pagsilot sa Ginoo sa dautan. Nag-remind me sa ato that God is ready to punish sin, to punish the wicked. Kung dunay umaabot ng judgment day, nagtudlo isulti sa Bible. Pero kataas sa panahon ngayon gihatag sa ato. Tanan nga tao sa kalibutan, taas kayo ang panahon gahig sa Ginoo. Kaya dili siya buot, ibisan na kusala na maimpyerno. Yung nana, kamaluloy o na natong Ginoo. Yung nana siya kapasensyoso. Yung nana ang iyang paghigugma sa tao. Dito tingali, no?
paminawan kung naana sa ato ang kasiguraduhan. Pero kumusta ka ang atong mga parinti? Ang atong mga kaila? Atong mga membro sa pamilya nga wala pa'y kasiguraduhan. Wala pa nila naangkon ng kasiguraduhan iningingon sa Roma 8:1. Kinsa may hatagan sa Ginoo niya nga responsibilidad aron sultihan sila, aron tudloan sila, aron malihan sila may tungod diini nga kasiguraduhan. Wala na yung magsulod dili kita kundi ikaw. Sultihan sila para maangkon po din na niya kasiguraduhan kini nga paglao kay bisan usa orasa adlaw maabot ang judgment day, doon na po sila kasiguraduhan na dili na sila silutan sa Ginoo kay pero sila dito po sila padulong sa presensya sa atong Ginoo. Atong iduko ang atong mga ulo sa pag-ampo. Kung isuwan kung sa man ang inyong natun-an karon sa man ang gitudlo sa balang espiritu kanimo, pasalamati ang Ginoo. Dahiga siya. Tingali ko sa i-impress sa Ginoo sa imong kasing-kasing karon. Tingali sulti sa kanimo nga may tungod sa imong responsibilidad nga imuhang sultihan ang imuhang membro sa pamilya, imong palinti. Dapat ilahang dawaton si Kristo, ang kunon si Kristo, para dili na sila mahiagom sa umaabot nga judgment nga ipahamtang sa Ginoo sa mga tao nga wala modawat kang Kristo bilang Ginoo manluluwas. Pwede ka maghimo og commitment sa Ginoo karon gawin mo ingon ka, Lord, ako nang buhaton kining akong responsibilidad. Sultihan sila. Sultihan ang akong membro sa pamilya. Ang kinahanglan nila dawaton si Kristo bilang ilang Ginoo manluluwas. Kaya ang kaluwasan igsuon dili lang para sa ato, kundi para na sa tanan. Salamat sa Ginoo kay ihugman niya ang tanan. Dili siya buot nga bisan dunay usa nga malaglag sa impierno. Yung anak ka manloy ng atong Ginoo. Salamat kita, Lord. Salamat kay kanong na mo ipakita ang imong kaluoy, imong grasya kanamo. Dili lang sa matag adlaw sa among pagkinabuhi Ginoo, pero kung among hisgutan ang among kaluwasan, ang kasiguraduhan sa umaabot nga panahon, Lord, grabe gyud ang imong kaluoy, imong pasensya sa tao. Ginoo, andam ka man mo silot og sala. Klaro gid ka na sa Bible. Pero on the other hand, on the other side of the coin, you are loving, you are long-suffering, patient God. Nga gusto gid mo Ginoo nga ang tao baduol diya kanimo, mudangop kanimo ang kunon si Kristo bilang ilang Ginoo manluluwas. Lord, gamita kami. Lord, himuha kami nga imong mga instrumento. Naaman man kami mga kakulangon Ginoo, mga kapatyasan. Lord, gamita kami. I-empower kami bala ang Espiritu. Ug tabangin kami nga among mabuhat ang among angay buhaton para mapadayag namo ang imong gugma ug kaluoy. Ang kaluwasan nagkinahanglan sa mga tao nga nagkinahanglan pagyud kay Kristo bilang ilang Ginoo manluluwas. Ginoo, salamat sa imong pagpakigsulti kanamo karon pinaagi ning mensahe nagampo ako nga imo kining panalangin Lord sa among kasing-kasing. Among gisalig kanimo Lord ang among pagpamauli karon sa among pagtapos hinaot nga ikaw magapadayon sa pagkamaayo sa matag usa. Pasalamat kami kay ikaw nasayod gayon sa kahimtang sa matag usa niya karon dinhi. Nasayod kay Ginoo sa among mga problema, sa among mga buluhaton, sa among mga trabaho, Lord, among gitugyan kining tanan diha kanimo. Uban ang pagtuo, pagsalig nga among malampasan ang tanan nga pagsulay Ginoo. Dili tungod sa among kukin sa kami tungod kun dili pinaagi kanimo Ginoo. Na naagyod diga uban kanamo kanon mayo dili nimo kami biyaan, dili mo kami pasagdan hangtod sa kahanturan. Panalangin sa among kasing-kasing Lord ang mga butang nga among nakatunan karon gabi. Lord, we'd like to take this time to
pray also for our country. Lord, nakita namo ang mga butang Ginoo nga kinahanglan, Lord, nga ayuhon Ginoo sa gobyerno, mga national leaders, mga local leaders namo Ginoo, nasayod ka tanan Ginoo ni tanan. Ang among gitugyan sa pagampo ang among mga leader kay crucial kaayo Ginoo ang ilang mga ginabuhat, labi na gyud ang ilang mga desisyon Ginoo ang ginabuhat, grabe yung epekto Ginoo na maapektuhan kami nga mga tao Ginoo. So Lord, nagampo kami nga imong giyahan ang among mga leader, Lord, sa national, sa local, hinaot Ginoo nga mangayo sila utabang kanimo, mangayo sila kaalam sa paghimo nila og desisyon Ginoo. Ang among mga leader Ginoo mapalibutan og mga tao Ginoo nga mohatag og insakto nga mga hunahuna og mga desisyon. Dili kay ila-ila lang Ginoo para lang sa ilahang interest Ginoo. Nga maoy makadaot gyud sa among nasod, Lord. Wala, tugyan namo sila sa pag-ampo. Tugyan po namo sa pag-ampo Ginoo ang kalamidad, Lord. Karon wala namo bati ka natin sa Mindanao, pero Lord, dito sa Luzon, sunod-sunod ang bagyo Ginoo. Petik inita din sa Mindanao, pero sila Lord, sige ulan, sunod-sunod ang kalamidad. Sira ang mga infrastructure sa agriculture, billion Ginoo ang mga billions of pesos, Lord, ang mga nawala, mga pangabuhian sa mga tao Ginoo na apektuhan ng tao. Lord, ang among gipangayo na imong kaluyan Ginoo kini among nasod, Lord. Tabangan nimo Ginoo ang mga national agencies nga may responsible sa pagtabang sa mga nabiktima. Ginoo, inaot nga pinaagi sa mga kalamidad ang mga tao Ginoo, musimba nimo, muila kanimo Ginoo. Paduol kanimo sa tinuod nga Dios. Dili kay bisan kinsa ra pod nga mga tinuhan Ginoo nga giduulan sa tao, kundi ang tinuod nga Dios. Ang Diyos nga ginatudlo sa Biblia, ang Diyos nga mao'y magbubuhat sa langit o sa yuta, na mo dapat ang simbahon, mo dapat ilhon sa tao. Lord, ang gitugyan ka na ng mga tutan. Salamat Ginoo kay makapaduol kami sa pag-ampo. Tungod kay nakaila kami kanimo kung kinsa ikaw. Ikaw ang among langit ng amahan. Imo kami mga kaanakan, makapaduol kami katugyan sa among mga panginahanglan sa among pag-ampo. Dismiss us now, Lord, with your blessing. Ang imong panalangin, imong grasya, imong gugma, mo'y kauban na mo, ikan karoon ng hantod sa kahaturan. Ang gugma sa Diyos Amahan, ang grasya pinagi ng Kristo, Jesus, o ang presensya sa Balang Espiritu, makauban, kanatong tanan mga igsoon, ikan karoon ng sa walay katapusan. Amen. Ay gabi sa atong tanan.